Hello mga kaminang! Gagawa tayo ngayon ng isang simpleng dessert na pwede ninyong ihanda sa anumang okasyon. At syempre, yung kayang-kaya ng ating mga bulsa. Kaya tara, samahan mo ako sa aking kusina. Welcome to Minang's Kitchen! So kakailanganin natin dito ng fruit cocktail. Na-drain ko na yan, tapos ilalagay nyo lang yan dun sa pinaka-bottom ng inyong mga container. Kahit anong container ay pwede nyo gamitin dito. Ayusin nyo lang yung pagkakasalansan yan. Pagkatapos, after nyo magawa yan, iset aside na muna natin. Sunod, ihanda na natin yung ating gulaman mixture. Sa kaserola na wala pang apoy, ilalagay natin yung ating mga liquid. Nagbawas ako dyan ng 1.5 tubig dahil i-replace ko yan ng isang big can ng evaporated milk. Ilagay na rin natin itong ating condensed milk. Next, dahan-dahan nyo ilagay itong ating gulaman mixture at haluin nyo yan habang nilalagay ninyo. Kapag almost dissolved na yung ating gulaman mixture, maglagay na tayo ng asukal. Yung asukal ay depende sa sweetness na gusto ninyo. Haluin nyo yan saglit, then pwede na natin yan isalang sa apoy. Yung apoy na gagamitin natin dito ay low heat. Pagkatapos, pag isinalang nyo yan, ay haluin nyo agad yan para hindi magbuo-buo yung ating mga gulaman. Ito naman mga kaminang, aantayin o lulutuin natin yan hanggang sa halos kumulo lang yung ating gulaman mixture. Pagkatapos niyan, ilagay na agad natin yan dito sa mga inihanda nating containers dahil kung hindi, mabilis lang yan na magiging solid or magpo-form agad siya. So dito tinatanggal ko lang yung mga bubbles pero pwede nyo naman yan hindi tanggalin. So palalamigin muna natin yan. Pagkatapos, tatakpan at ilalagay natin yan sa fridge. Mas maganda kasi yan na iserve na naka-chilled. And after 30 minutes to 1 hour, pwede na natin itong tikman. Ilipat na natin yan sa isang serving plate at pwede na natin yung iserve. Ito na mga kaminang ang ating dessert, fruit cocktail gulaman. O diba, napakabilis at napakadali lang gawin. Meron na kayo pwedeng ihain o ihanda sa inyong mga bisita. But wait mga kaminang, dahil hindi pa tayo tapos magluto, dahil meron akong bonus recipe para sa inyo lahat. This time, magluluto tayo ng piniritong pakpak ng manok. Napakasimple ng ingredients nito mga kaminang, pero this is a must-try recipe. Ibababad natin yung mga pakpak na manok sa kalamansi at patis. Yes, dalawa lang yan seasonings na gagamitin natin dito sa ating manok. Pero sinasabi ko sa inyo, magugustuhan nyo to. Ibabad natin yan for 30 minutes to 1 hour pero mas maganda ng overnight. So after natin na maibabad, pwede na natin ngayon yan iprito. Bago nyo nga pala yan iprito, strain nyo muna para matanggal yung excess liquid para mas less yung tilamsik ng mantika. O di ba mga kaminang, napakadali lang nitong ating ginawa. Ibababad, ipiprito at isa-serve. Sana ay nagustuhan ninyo itong ating bonus recipe na i-share ko sa inyo at meron na naman kayong pwedeng ihain na kakaiba sa inyong mga bisita. Kaya kung gusto mo na lagi kang updated at gusto mo pa ng mga ganitong recipes, don't forget to subscribe. Okay, kain na!